Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, February 13 na po, 2026. Nakamonitor po tayo sa inilabas na pag-asa na tropical cyclone threat potential, dalawang low pressure area at ang isa dito ay may banta na posibleng mabuo bilang tropical depression or mahinang bagyo. Aalamin din po natin ang iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So samahan niyo po ako, pero before that, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-share po ang ating update. Maraming salamat. Magandang araw po. Ako po muli si Kuya Francis, ang maghahatid po ng update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Friday. So dito muna natin sisimulan sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Actually, noong nakarang araw ito nilabas ng pag-asa at sa pagitan po ng February 11 hanggang sa February 17, meron ho tayong nakikita ang dalawang low pressure area at ang isa po sa dalawang LPA na ito ay may tsansa na ma-develop bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. Aalamin natin kung ito ba ay magiging malakas or banta ng sasabihin natin typhoon o super typhoon. Para sa mga kalaman ng bawat isa, ang magiging panibagong bagyong mabubuo po, pangatlong bagyo ngayong 2026, tatawagin pong bagyong Kaloy. So tignan nyo mabuti, meron dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, meron sa may silangan po ng Mindanao. So mas mataas ang tsansa na mabuo bilang tropical depression, ito pong nasa may silangan po ng Mindanao. Dahil diyan po umiihip ang mainit na hangin. Samantalang dito naman sa may kanluran po ng Palawan o kanlurang bahagi ng ating bansa, yan naman ay tinutulak ng hangin po na nanggagaling sa silangan. So ang tendency, kahit mabuo po ang LPA sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, hindi po yan magiging tropical depression or mahinang bagyo. Nandyan din kasi banda ang ihip po ng northeast monsoon or hanging amihan. Samantalang mas mataas na ma-develop bilang mahinang bagyo ang LPA na nandito po sa may silangan po ng Mindanao dahil po sa easterlies. Muli po, meron tayong weather system na ngayon na easterlies, yung mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So maging alerto tayo at maging handa dahil po bago ang Valentine's Day, asahan po natin ang mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po dahil sa LPA wala pa ito, hindi pa ito lumalabas, pero dahil sa iba't ibang mga weather system. So balikan natin, yan pong tinatawag natin na tropical cyclone threat potential o dalawang LPA at mamaya explain ko sa inyo mabuti yung magiging direksyon or kung ito ba kapag naging bagyo ilalakas bilang typhoon o super typhoon category. Kasi marami talagang nag-aalala ngayon at yung mga solid po natin na subscribers, viewers, and listener natin, samahan nyo ako sa update natin. Sa tinatawag natin na live forecast, makikita nyo mabuti, klaro at clear tayo. Wala po tayong minomonitor ngayon na kahit anumang bagyo, makikita nyo. Pero kung mapapansin nyo sa ating mapa, merong mga hangin na patuloy po nagsisirculate sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung sinasabi natin, tatlong weather system po ang nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Zoom in natin at kung makikita nyo mabuti, nandiyan yung sirkulasyon ng hangin. Unang-una, apektado po ng shear line ang Bicol region, kasama po ang Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Ang shear line po, usually talaga matagal itong mawala. Kasi nade-develop po yan o nabubuo po yan dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung malamig na hangin hindi na nga masyadong maramdaman po ngayon, which is ang northeast monsoon or hanging amihan na nanggagaling sa may hilaga po ng Luzon. Ngayon kasi bumalik na po ang epekto ng easterlies. Noong nakaraan wala pa tayo sa update natin dito sa easterlies, which is ang malinsaang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. And dyan, ayan po, kung makikita nyo, yung easterlies na yan ang isa sa nag-trigger o nagde-develop po ng shear line. So yung mga lugar na binanggit ko sa Bicol region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area, lalo na ho sa bandang hapon dahil diyan po minsan ang mga pag-uulan. Kahit minsan maganda ang panahon sa umaga, sa tanghali, sa hapon po, yung epekto o nagiging epekto po ng shear line. So bukod po sa shear line, ang Central Visayas po. Central Visayas, the rest po ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Cotabato
ay patuloy din pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So ang easterlies ngayon, ang pangalawa sa weather system natin, nagbibigay ng sama ng panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa. Unang-una pa rin ang shearline. So mag-ingat sa posibleng impact ng pagbabaha ang mga low-lying areas sa mga lugar na binanggit ko kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So bukod po dyan, sa area naman po ng Cagayan Valley, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa may Aurora, patuloy din makakaranas ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan po nananatili pa rin, nandyan pa rin po. Pero i-enjoy na natin dahil pagtapos po ng February o pagpasok ng first week ng March, unti-unti na pong mawawala ang epekto ng amihan at papasok naman ang habagat sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. So, yun is mainit talaga, no? Pero like ko sinasabi, explain ko sa inyo, pag may habagat, mas trigger po ang mga bagyo or mas marami ang mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Pero may trivia dyan, i-explain ko sa inyo mabuti mamaya. Ito naman po, sa area naman po ng Metro Manila, ilapit natin ng konti sa may Metro Manila, sa may Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon ay patuloy pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil pa rin po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan naman, usually po ito, explain ko mabuti. Mahina lang naman yung mga ulan na ibinibigay niya. Actually, more sa mga amon lang. Pero kapag sinasabayan niya ng iba't ibang weather system, high pressure na hangin na nanggagaling sa hilaga, at kapag sinabayan ng shearline at ng easterlies, nagkakaroon po ng double effect. Kaya yung mga lugar na binanggit ko, dyan sa Metro Manila, Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon, hindi lang actually amihan ang nakakaapekto sa mga lugar na yan. Nakakaapekto din ang easterlies dahil malawak or umiikot pong hangin ng easterlies. Ganon din ang shearline. Pero more on mas lamang ang epekto ng amihan dyan sa mga lugar po na aking binanggit. Sa nalabing bahagi naman ng ating bansa, sa mga lugar na hindi ko nabanggit sa may Luzon, sa may Visayas area at sa may Mindanao, ay patuloy pong makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pong mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa easterlies. Mag-ingat tayo dahil bago po ang February 14, Valentine's Day, asahan natin na medyo magiging masungit ng panahon, no? Mga pag-uulan sa hapon po. Kaya kinakailangan laging may dala na payong, jacket at kapote. So ngayon, ibalikan natin yung LPA na sinasabi ko po. Una, explain kong mabuti yung mabubuong LPA dito po sa may kanlurang bahagi po ng Palawan. At ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit mabuo bilang LPA, nagkakaroon na kasi ng sirkulasyon ng hangin dyan. Kahit mabuo yan, bilang low pressure area ay malulusaw din, no? Kasi pansinin nyo mabuti, ang sirkulasyon ng hangin dito, no, papunta sa kanluran, so itataboy lamang yung LPA na mabubuo dyan. Ang pinapangambahan po natin, yung LPA na mabubuo po dito sa may silangan o bandang silangan po ng Mindanao. Kung mapapansin nyo, meron ng high pressure ng hangin o meron ng sirkulasyon ng hangin na nabubuo malapit dyan sa may silangan ng Mindanao. At ina-expect natin, February 11 hanggang sa 17, dyan po yan posibleng mabuo. Pero huwag kayong mag-alala sa ating advanced weather system o sa tropical cyclone threat potential natin, consistent pa rin yung pagiging low chance niya para maging tropical depression or mahinang bagyo. Kung pansinin nyo po, ang mga nabuong bagyo ngayong 2026, ang Ada, ang Basyang, lahat po yan nanggaling sa may silangan po ng Mindanao o silangan po ng Visayas, Eastern Visayas. At lahat po ng mga bagyo na yun, dalawang bagyo na tayo ngayon, no, ay nasa low chance po lagi at tropical depression hanggang tropical storm category lamang na bagyo. So kung sakasakali pong mabuo bilang mahinang bagyo, ang LPA dito na manggagaling sa may silangan po ng Mindanao, hindi ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Ang dami kasing nagme-message po sa atin, Kuya Francis, saan ba ang pinaka-exact na direksyon ng susunod na magiging bagyo para maging handa kami?
So sinabi ko na isang kanlurang bahagi ng Palawan may mabubuong LPA pero yun is itutulak lamang ng pressure ng hangin ng easterlies, northeast monsoon at ng shear line. Ang mataas ang tsansa na mabuo na bagyo ay yung manggagaling sa may silangan po ng Mindanao. So ang direksyon nito ay manggagaling po dito sa may silangan po ng Mindanao, aabutin o maridikitan ang Eastern Visayas. Pero layo ko sinasabi, hindi naman ito nakikita ang banta ng magiging super typhoon or typhoon category na bagyo. Kaloy po o bagyong Kaloy ang itatawag po sa panibagong bagyo po na mabubuo sa mga susunod po na mga araw, no? O kapag ka naging LPA, naging tropical depression. Ito yung isang tanong sa atin ng ating kababayan, kay Francis, may chance ba na malusaw etong LPA na to at hindi maging tropical depression? Magandang tanong po yan. Sa ngayon po, kung mapapansin ho ninyo, hanggat nandyan pa ang epekto ng northeast monsoon or hanging amihan, malamig kasi yan, kapag ang LPA ay nandito po banda sa may silangan ng Mindanao, hindi siya lalakas hanggat malakas ang ihip ng hangin ng amihan o northeast monsoon. Ipag-pray natin na medyo lumamig pa, no, para hindi matrigger yung LPA na yan. Pero ito yung isang senaryo na ating sinasabi. Dahil fully developed o na-develop pumuli ang easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ayan po, kung makikita nyo. Ang easterlies ang isa sa magiging dahilan o magiging kalaban naman ng northeast monsoon para mapalakas etong LPA. So, ang sinasabi ho natin dito, may tsansa din na maging bagyo ang LPA na mabubuo sa mga susunod na mga araw at maging tropical depression or mahinang bagyo. Ang isa kasi sa nakikita natin dito mga kaibigan, kapag ka nawala ang amihan o northeast monsoon, mainit na panahon ang ating mararanasan dahil papasok naman ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At habagat, tapos meron tayong easterlies, parehas mainit po na hangin yan. Ang mangyayari ho dito, walang bagyong mabubuo masyado. Pero kapag humina naman ang easterlies at merong mga panibagong weather system na nabuo, tulad na lamang po ng ITCC at iba pang mga weather system, doon nagkakaroon ng development ang mga LPA na mabuo. At ngayon, may nagtanong sa atin, kapag nasa habagat season na ba, hindi na ba manggagaling sa silangang bahagi ng ating bansa yung mga bagyo? Kasi sinasabi ng iba, lagi na lang daw sa silangang bahagi ng ating bansa nanggagaling ang mga bagyo. Ito po, no, explain ko sa inyo mabuti, kapag nasa habagat season tayo, may mga bagyong nabubuo sa may kalurang bahagi ng ating bansa. At ganoon din, meron pa rin na mga bagyo o LPA na nabubuo sa silangang bahagi ng ating bansa dahil most of the time, nandyan po ang pressure or direction po ng hangin. Napakabihira po na manggagaling ito sa kanluran papuntang silangan, no? Sana ho, malinaw po sa atin. Eto, ngayon, uulitin ko, meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao at yung dalawang LPA na ating imo-monitor. Hindi pa actually ito nabubuo pero sinabi ko yung date sa pagitan po ng February 11, noong nakarang araw pa yan. Ngayong araw po is February 30 na hanggang sa 17. So February 13 hanggang sa 17, diyan posibleng mabuo yung dalawang low pressure area na ating nakikita sa ating tropical cyclone threat potential or sa banta ng ating weather system o bagyo. Ang sinasabi ko, kahit wala tayong aktibong bagyo sa ngayon, kinakailangan maging updated pa rin tayo sa lagay ng ating panahon. So yung mga viewers po natin, ugalayin nyo pong mag-like and subscribe and share nyo po yung update natin para lagi kayong ma-notify. Yung pangalawang paalala ko, araw-araw ko itong sinasabi, maglilist tayo ng kapaligiran natin. So yung iba ang sinasabi, hindi naman daw malakas ang ulan, hindi naman babaha sa amin, no? Okay lang. Kahit maraming basura, may naglilinis naman daw dyan. So wag tayong umasa na yung mga naglilinis sa labas ay alam naman natin hindi rin bawat oras malinis. May mga plastic din kasi nakakalat. Maging responsable tayo, tapat natin, linisin natin. Ang pinakatutukan po natin, huwag magbara yung mga plastic, yung mga kanal. Kasi kahit okay ang panahon, no, sa ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay kapag bilang bumugso ang malakas ng mga pag-ulan, delikado tayo sa banta ng mga pagbabaha, no? Napakaraming basura na ipon. Tandaan nyo po yung sinabi ko. Yung pangatlong paalala ko ngayon po, no, ay nakakaranas pa rin tayo ng malalakas na hangin dahil sa amihan. Pero mas maganda i-double check natin ang ating mga bubong
ating mga halige, no, yung mga dingding, makawalang tibay, lalo na ang bubong, importante ho yan, priority yan, para kapag umulan ho ay hindi po magkakaroon ng mga leak or mga tulo. Delikado ho kasi. Kaya nga sinasabi ko, mas maganda na kapag tag-init is nagche-check tayo ng ating kabahayan kasi kapag nagtag-ulan na naman, pagdating ng mga June, July, August, yan na, papasok na po ang tag-ulan ulit niyan. Ilang buwan lang ang pahinga ng summer, no? Ilang buwan lang, magtatag-ulan. So, dapat ngayon mag-asikaso na po tayo. Ngayon din, lalo ko sinasabi, na always is safety ang mga importanteng gamit. So, sabi ng iba, Kuya Francis, bakit lagi mo sinasabi na mag-safety kami ng importanteng gamit, itatabi yung importanteng gamit? So, kailangan kasi yan, hindi lang kasi pambagyo. Paano kung may mga lindol na mangyayari, no? Hindi natin sinasabi na magkakaroon ng lindol, pero yung maagapan natin yung mga pwede pong mangyari. Ngayon kasi, wala naman, no? Okay pa naman. May hangin, may sirkulasyon ng hangin, pero walang bagyo. Yung isang paalala, lalay ko sinasabi, na kinakailangan po mag-ibak tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Mostly yung mga lugar na apektado ng shoreline. Shoreline kasi ang pangunahing weather system na nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. At yung panghuli na paalala ko and always hindi ito pwedeng makalimutan is yung prayer. Panalangin. Ikaw kapatid, nagpe-pray ka ba? Night tayo, nagpe-pray po ba tayo? Tuwing ano lang po ba? Tuwing kakain lang po ba? Tuwing may problema lang po ba? Hindi po. Always tayong manalangin sa Panginoon, lalo na ngayon, ipagpasalamat natin na walang aktibong bagyo. At kung may mga pag-uulan, sapat lang para maulanan yung ating mga palayan, yung ating mga pananim at huwag naman sumobra ng malalakas dahil yung mga low-lying areas, lalo na po sa Mindanao, Visayas at sa may Luzon ay maapektuhan naman ng mga pagbabaha. So, eto ang sinasabi ko mga kaibigan, yung update natin ngayong araw po ng Miyerkules, February 13. Please, ako naman po hihingi ng pabor. Baka naman po pwede nyong i-share sa iba, no? Para malaman nila yung update sa lagay ng ating panahon. At maraming salamat sa pagsuporta. At kung umabot kayo hanggang dito, napagtsagaan nyo po yung boses ko na po. Yung iba talaga, kilala na ako. Sina-shoutout ko po kayo, personal na ganito na, no? Minsan hindi ko man nakikita lahat ng comment ninyo. Pero kapag may time, binabasa ko po yan. Sa ngayon po, yan muna ha, ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat.